Good morning, everyone. Welcome to another episode of Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo. So, in behalf of Madam Jamie Florence Estrada Ribaya, our Ledipo officer, I am Stephanie Tanael de Leon, and I'm with... Good morning, everyone. I'm Edmond Aquino. And we are the technical staff, and I'm the writer of Local Economic Development and Investment Promotion Office. So, this program, the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, is brought to you by the Provincial Government of Albay, headed by Governor Baby Glenda Ong Bongao. And this studio is also supported by the Albay Provincial Information Office, headed by Attorney Marilu Duca Castillo. So this program, the reason why we have this program is because we want to inspire the Albayanos na mag-open ng kanilang mga businesses here in Albay. And because we want naman na maging entrepreneurial hub of excellence, not just in the region, but also we want na maging national and international ang gusto nating mangyari dito sa mga Bicolano. So that's why we have this kind of program na kung saan magpo-promote tayo ng mga businesses. Gaya ngayon, magpo-promote tayo ng bagong business dito sa ating program. So, para malaman natin ang iba pang services na ino-offer ng Ledipo, panoorin natin itong mga services, mandate, and vision and mission ng Ledipo. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Ayan, this is Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, and this is the project of the Local Economic Development and Investment Promotion Office under the leadership of Madam Jamie Florence Estrada Ribaya. So ngayon, ang Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo ay ika-106 episode na po. Ibig sabihin, naka-invite na po tayo ng 106 na mga businesses dito po sa ating program. So, again, ang gaya ng napanood natin kanina, ang services na ino-offer po namin ay para mag-promote ng mga businesses here in Albay para at least ma-inspire din ang mga Albayanos na mag-open ng kanilang business dito sa Albay. Ibig sabihin kasi nakikita natin ang Albay na magandang investment area dito sa region natin. So, ngayon, sa ika-106 episode natin, ipapakilala natin ang may-ari ng RLH Albay Car Rental na si Sir Reby B. Datur. So, ayan. Hello, sir. Welcome to the program. Thank you po. Ayan. Say hi sa ating mga viewers. Hello. Ayan. Kinakabahan ka ba, sir, ngayon? Okay lang. Ayan. Nag-prepare ka ba ngayon, sir, sa interview po natin? Actually, not really. Not really. So, chill lang naman tong interview po natin. Ikikwento nyo lang po yung mga
nangyari sa inyong mga business, ganyan. Para at least ma-inspire natin yung mga manonood dito na gusto din magnegosyo, mag-open ng kanilang mga negosyo. So, yun, ikikwento natin kung paano po ba kayo nag-open ng inyong business, bakit ito yung naisipan yung business. So, simulan po natin, sir. Bakit nga ba ito ang naisipan yung business? Kasi madami talagang klase ng mga negosyo. Bakit ito po yung naisipan niyo? Okay. Actually, before this Carental, meron kaming business before mag-pandemic, which yung mga beauty products. Then the pandemic arrived, then dahan-dahan kaming, actually sa totoo lang is nalugi siya. And pero nagbabarko ako noon, lumalabas ako, din si Mami ang nag-operate. And then pag umuwi ako, punta kami ng Sorsogon, bisita sa bahay, then bisita sa Kamsur, then we have to rent a car. Ngayon, sumampa ako ng isang beses. Then pagbalik ko, wala na kang business. Ngayon, nag-isip kami ng ng alternative. Sabi ko, na-interview ko din yung may-ari ng Carental. Then sabi niya, okay naman yung yung income. Kasi may dalawa siyang unit, then 50k to 60k ang niya, ROI. Aman, sabi niya. Sige, why not? Sabi ko, pinag-isipan namin. Kinumpute namin yung sa isang sasakyan, then ganito yung magiging income after a month. Then, try kami ng isang unit, which Vios, sedan. Try kami, and okay naman. Yung flow ng business, ayos. Then, after a year, kumuha ulit kami ng isang unit pa, which SUV naman. And naano ko rin yung aking mother-in-law. Then sabi ko, subukan yung mag-try ng sa Carental. Then kumuha siya ng isang unit na SUV din. Then ngayon, ako nag-operate noon. And we have the permit as well. Sa mga government government like mga DTI documents, opo. Compliant talaga. Opo. And yun, nagpo-post kami, and suddenly may mga Carental which wala silang mga permits, hindi pa sila makapag-comply. Nakipag-coordinate sa amin o paano ba parang makipag-partner ba? Using my yung name. po, opo. Okay, why not? Then sa amin na lang yung transaction kung paano. Ganun yung nangyari. Then, we have 3 units. Then, sa ngayon, maraming mga nakisabay. And may van, and may mga SUV din. Well, nakita ko naman na maganda ang Pasok ng pera po. opo. Tsaka, lalo ngayon, mas pinopromote ng Albay ang tourism. Hindi mo ba? Mas marami yung pumapasok na foreigner and as well as the local. Kasi yung mga client namin is may foreigner and local. Kasi kahit nga yung mga local, mas gusto nilang maglibot sa Albay. Kahit 3 days, damo sila 3 days, hindi pa sila nagsasawang hindi pa sila nagsasawang maglibot. Para malaman nila kung gaano kaganda ang Albay. And tinatry nila yung mga local, isa pa yung mga local delicacies natin. Pili. Yun po yung mga gusto ng mga pumunta dito sa atin. Ang ganda kasi nagsimula talaga kayo sa isang beauty products tapos nag-transition kayo into Carental kasi nakitaan nyo po na maganda din naman yung return of investment po, ganyan. So ngayon po, ilan na po yung mga cars na open po for rent? Sa ngayon siguro mga 8. Wow. 8. Siya, depende sa availability ng kasi naki-partner sa amin, then they have their own mga transaction na meron silang mga page. Pagka kailangan nila ng siyempre receipt, siyempre business kailangan ng receipt talaga. So sa inyo po kinukuha? Sometimes naman may mga guest naman na hindi naman namin kailangan, just for lang talaga mag-leisure lang sila. Sometimes company they need the receipt talaga that we can provide. Kaya minsan sila lumalapit sa amin.
Oh, so bali po, yung sa inyo, yung own nyo po is dalawa po. Apo. Dalawa. Tapos yung iba is partnership na lang Yes, din po yes, ng ma'am. ibang car rental. Kasi yung iba is wala pang, hindi pa compliant ng mga papers. Apo. So, sina sir is compliant din po ng mga papers. So, yun yung maganda din sa sa mga businesses na dapat registered na din yung businesses nyo para at least hindi kayo ganito, hindi kayo makipag-partnership para sa lahat, kayo yung makakakuha talaga. Then i-advise ko rin sila para hindi sila mahirapan na kailangan niyo mag-comply sa mga documents na kailangan kasi Yan ang importante. especially lumalabas tayo ng albay, sometimes may mga checkpoint, hindi natin maiwasan yung pag-check ng papers. And kailangan ready tayo para na rin sa siyempre nakasalalay sa trabaho yung pamilya. Kasi pag nawalan ka ng unit is paano na yung family lalo kung yung main source of income is car rental. Yes. Ano mo sisimulan sir yung pangalan nyo? Since di ba nakapalatod talaga yung pangalan Kasi nyo. partnership din siya eh. Apo. Nung kumukuha po kayo ng mga papers niyo po dito sa Albay, kamusta po yung flow niya? Mahirap po ba? Matagal Actually po yung ba? yung una ko is sa DTI, then actually nag-ako ng sa BIR kasi parang na-late kami. Yun lang kasi okay lang din naman kasi free ang BIR. And maayos naman yung flow, mabilis lang siya. Mabilis lang. Apo. So, And sa city mabilis lang din. okay. So, ibig sabihin, para sa mga nagbabalak din magnegosyo, according kay Sir, madali at smooth lang naman yung flow ng pagkuha ng mga papers. So, ngayon, Sir, bakit po RLH yung pangalan po ng business? Actually, ma'am, pangalan ko is R, Rebi. Rebi. L is Let, and H is Hans. Hans is, siya yung baby namin, Unika Iha po. Yung L po, si Alec. nandito po si Mother po. Apo. Kasama po namin sa studio. So family business talaga. Opo. Daddy, Family mommy, and the baby. So, tandaan po natin, ang business po ni RLH. Sir ay RLH Albay Car Rental. So, nabanggit niyo po, Sir, na magandang ganito ang business kasi nga gusto ng mga tao na libutin ang Albay, mag-tour, ganyan. So, may mga promos po ba kayo or mga packages na pwedeng i-offer sa mga Yes po, tourists? tulad ng Albay Tour, we have the package na ako na yung driver and included na yung gas, but they have to pay their sa mga entrance fees sa But we have the package naman kasi alam ko naman yung rate ng mga mga entrance fee. But pagka tinipon ko siya medyo expensive siya. Yun nga lang kaya nag-choose sila sa sa medyo mababang pay. Kasi syempre syempre maglilibot lang din naman, diba? It's So, their may mga choice, sir. in-offer po Apo. kayong promo na hindi Apo. kasama yung entrance fee. Apo. Tapos may ibang promo naman na kasama na yung entrance Apo, fee. meron pong ganun. So, mga magkano po ang mga packages, tour packages? Ay, tulad nito, day tour package Albay is 3.8. Kung minsan pagka medyo naghihingi sila ng less or bigyan ko ng less. 3.5. Depende po kasi minsan kasi may ni-refer ng kaibigan na nag-rent na sa amin. Doon kayo sa RLH kasi maayos ang service. Minsan naman hindi ko nakakilala, nag-rent pala sa amin, sinabi yung ka-rental namin. Then sila nagko-contact sa amin, nag-message sa page o kaya binibigay na yung tumatawag na mismo sa amin. Nice. So, ano po ang mga kasama po dito sa Albay na mga pupuntahan? Actually lahat, tulad yan, talaga? Kitinday Hills, we have to start hanggat maaari 6 o'clock kasi para pagdating namin sa Kitinday Hills, hindi pa siya mainit. Kasi minsan pag dumating kami ng 8 AM doon, medyo magbabanat na sila ng buto kasi mainit na yung araw. And after Kitinday Hills, papunta rito yan. Kitinday Hills, Huyupan Cave. Yun, na-enjoy nila rin kasi malamig yung malamig yung dun hangin sa pag nasa cave. loob. Oo, sa loob. And isa pa maganda yung magandang history nung cave, and pag nasa loob ka na maganda yung place. Actually nakailang balik-balik na nga lang ako sa May cave. dancing floor pa sa loob. Opo, yun. Tsaka yun yung I Love Miss Lizzie ba yun? Kasi doon sila nag-shoot. And after that, yung Tinan Ranch pababa and Sumlang Lake and Kagsawa. And may option sila kung gusto nila mag-ATV.
yun, going to Kagsawa Trail to Green Lava. Green May lava. option sila kung sila Black Lava. Or green But lava. pero meron akong diretso ng Black Lava. Kung gusto na nila mag zipline, meron din doon. After that Kagsawa to Black Lava, then Kagsawa Daraga Church. Kaya punta kami sa sa may yung giant statue of Our Lady of Salvation doon yan. Tamaw yan. Sa Tamaw yan. Tamaw yan. Opo. Then after that sa Farm Plate. O minsan naman nag-end kami ng tour sa Farm Plate or sa Highlands. Sa Highland. Kasi doon na sila magdi-dinner. So may sarili na kayo sir na itinerary. Opo. So Yun na how about fix sir na yung po. mga yung mga client nyo na parang may sarili din sila, parang may pipili lang silang itinerary na gusto Okay nilang naman yun. ikutin. Okay din naman yun. Pero fixed But the din po price, yung but the price Mag-vary still- sa price po. Kasi minsan, kasi ganito lang, ganito, apat kayo pupuntahan So nag-a-adjust din, namin. adjustable naman yung price. May naman, makipag-negotiate Nice, sir, naman. nice. So maganda na din yun kasi madami na for 3,800 Opo. po, no? Mm-mm. 3,800 As in, sulit po talaga. sulit na sulit Opo, na. opo. So aside sa Albay po, may iba pa po kayong place na Sorsogon. Sorsogon Apo. po. Marami din doon tour and dito kasi marami din silang mga Tourist spot. tourist spot. Oo nga eh. Like dito sa Duzol, Mm-mm. yung Butanding. Lalo ngayon season ngayon. Marami pupunta and sa Matnog, sa Subic Bay, sa Subic Matnog po. Magkano po ang day tour package sa Sorsogon po? Actually, ang day tour na yan sa Sorsogon, siya is 4,800. 4,000. Medyo adjust kami sa gas. oo. Bali yun lang naman. Gas. Nagpatol lang kami sa gas, then full day din po yun. Opo. Aside po sa Albay at Sorsogon, meron pa po ba kayong Actually, parting north sa Kamsur. Kamsur, wala kaming tour doon, but may mga client kami na nagpapahatid. Opo. Yun lang po, papahatid sa Naga. And we have the regular client naman na which is sikat dito sa isang sa Legazpi, not in Legazpi, but in whole Philippines. Na sikat siyang coffee shop, which is a regular client namin. Hinahatid ko siya sa Naga, sa Legazpi to Sorsogon. Mga ganyan po yung na. Nag-ano din po kayo, may day tour package para sa po, yung sa Karamoan. Actually, we have also kasi may kausap na kami sa sa isang hotel sa Karamoan na dadalhin ko yung mga client doon, then sila na yung bahala, lahat pagkain and island hopping, accommodation, lahat na po yan. Oh, okay. We have the 3 days and 2 nights and 2 days and 1 night po. Mga magkano po yung Depende po sa halimbawa sa 2 person, depende po sa sa kung kadami. ilan po. Kung ilan po sila. Okay, yung Kasi packs, kung ilan yung medyo packs. po siya, medyo sabihin natin medyo malayo and depende sa package po kung ilan sila katao. okay. So, merong may Albay tour, may Sorsogon tour, and Karamoan Apo. tour. So, pwede kayong pumili dyan kung alin yung gusto nyo. Pero, maganda po talaga na sulitin natin to kasi sobrang mura na 3,800. Tapos, lahat mo na siya mapupuntahan. Lalo sa Albay, sobrang dami na mapupuntahan. 3,800. Yes po. So, tapos si Sir na din yung driver and magtutour. Tapos, di ba, Sir, nagbibigay din kayo ng mga history ng places. O, si Sir na lahat-lahat. Tour Like, guide. tour Sabay guide, lahat-lahat na yon for Driver. 3,800. Yung 3,800 po, nakadepende din po kung ilan yung packs or... Pagkalampas ng 5, medyo nagtataas ako Nagdadagdag. kasi Opo. ibang unit na yung gagamitin ko doon. Okay. And and actually yung price ko is lang yung fair kasi para sa driver and para sa unit lang. Yun lang yun. Walang ibang hindi ko naman inaano yung iba kasi maraming ka-rental. Actually mababa na yung price namin but may mas mababa pa actually. Hindi ko naman inaano na na pangit yung ganon. Ko lang total nandito na lang naman. To be fair lang, maging fair lang ang lahat kasi tulad namin is main source ng may source of income namin. Kasi nung pandemic kasi before kami start yung price is mataas ng car-rental. Ko na lang ikwento ko na lang din. Mataas yung price ng car-rental. Ngayon, pandemic dumating. Di kami nag-start pa lang din. Pagkatapos noon,
ang daming marami talagang mababang price. Kasi hindi ko naman inaano na pangit yung ganun kasi kailangan din nilang kumita. Opo. Kaso nasisira yung market. Sa bagay. Kasi yung mga competitors mo dapat same din kayo ng Opo. Okay lang din naman sabi natin mag-package, promo package, doon na lang bumuhay. Pero yung daily rate is, which, I mean, nasisira yung iba na nadama yung iba. Kasi siyempre, tulad sa amin, ay bakit ganito yung price? Sa iba, ganito. Siyempre, maghanap sila mas mababa. To imbis, client mo na siya, siyempre, hindi naman natin yung sisisi yung market. Kasi ganun talaga yung market Kahit saan naman tayo pumunta, merong competition. Opo, yun nga po talaga. Kaya pagandahan na lang ng package, tsaka service. Yes. Totoo. Yun po. Kasi yung iba naman kasi, merong mga hidden charges. Sabihin natin, hatid sundo sa airport, sabihin sa yung transaction is hindi pa may bayad pala yon. May Mga extra pa. Kasi meron namang nag-message sa amin na gano'n kasi kinaklaro nila may bayad pa ho ba yung pagsundo sa airport or wala. Kasi ibig sabihin, may nagpapabayad talaga. Separate doon sa service na ibibigay nila. For example, tour package, yung akin is 3.8. 3.8 na yon. Susunduin ko sila sa airport. May bayad pa ba yung pagsundo? Actually kasi kung tutuusin, medyo expensive pa rin ang papuntang airport kasi malayo na, di ba? Kung dito lang sana, di ba? Pero dahil may package ako, yun na yun, sabi na yun, package to airport, sundo sa airport, and then hatid sa hotel kung saan sila after the tour, hatid ko sila saan nila sa hotel. Ito, tanong lang din namin, sir, since di ba mostly sa ganitong business is tao talaga yung ino-offer nyo ng business nyo. Sa ganitong business po ba, sir, equip po ba, sir, ang business nyo ng insurance? Yes po. Both person and passenger and then the car? Opo. So Actually, may mga foreigner akong client and they are talaga strict sa insurance. Kasi yung isang Amerikano naging kliyente ko, may rental din siya sa Amerika ng mga heavy lift. Ngayon, talagang binusisi yung yung contract ko. And I have my my policy. May policy din ako. Then pinakita ko sa kanila, ganito po yung Then they are satisfied po. And yun ang mahalaga naman, di ba? So, lalo na yung service talaga ino-offer niyo. Nice. Then mayroon pang Australiano, then talagang maganda talaga. Sinagot ko naman siya na maayos kasi I have the kasi kompleto po yung mga papers niyo. Compliant ka na. Nakaka-proud din, sir, doon. Makita nila, imagine mo, foreigner pa yung nag-review ng business mo. And makita na compliant ka and safe. Talagang well-service naman talaga may bibigay niyo, sir. Opo. Kaya kung pagpili naman talaga, if mura or mas mahal, syempre, doon ka na lang kay sir kasi quality naman yung services nila. Safe. Yes. Diba? Safety in everything. Yun naman ang pinaka-importante sa isang service. Lalo na yung siniservice nyo talaga naman mga tao. Safety, dapat ang number one. Diba? Which is good. Good yun, sir. So, diba sir, nakita kasi namin sa Facebook, meron kayong self-drive, tapos may with driver. Opo. So, kamusta naman po yung mga self-drive if ever na magkaroon ng damages sa based on may contract kasi we have may mga waiver po kayo. May agreement kami pipirmahan bago ako ibigay yung unit. Okay po. Ngayon ipapaliwanag ko sa kanya na ganito, once may damage, meron akong allocated na price o presyo based on sa sa policy ko na na hawak. And they are agreed naman na ganito. Siyempre, as long as mag-ingat kayo. Kasi para na rin sa safety nyo, para na safety ng sasakyan, sa trabaho ko rin. Tsaka, bawal mag-drive ng laseng, bawal, at least, kahit nakainom, bawal. Bawal mag-yosi sa loob or vape, bawal. Kasi hindi lang kayong gagamit niyan, the next, hindi mo gagamit din. Para, at least, malinis yung unit ko, para ang service ko is maayos. Para ganun. Tama. Mga magkano po ang rent sa self-drive po? Sa sedan is nagbabari siya 2.5 to 2.3 per day. Per day. Opo, kasi dahil nga sa competition, we have to adjust na to adjust the price. Sa SUV naman, we have 3.5 to 3,000. Depende po sa kasi minsan may nag-request bakit ganito. Syempre, para ma-accommodate mo yung yung client, ibigay mo siya. And doon naman sa self-drive, di ba? Syempre,
bakit sila magdadrive? Baka makarnap. Sabi natin maganon. Kasi actually ngayong mga past months, ang daming issue. Kasi may pumunta na rito yung rentangay. Tsaka mayroong mga modus na kesyo yung second hand mong sasakyan is pinapakuha na ng agency or something ganon. Dapat maging vigilant pa para maging para aware ka sa lahat. We have naman na GC para sa pag-check ng records ng magre-rent. For example, kasi ang requirement namin is 2 valid IDs and as much as possible may selfie pa together with the ID. Kasi for security na rin. Kasi alam mo naman ibigay mo yun tapos biglang babay na. Paano na 'di ba? Ngayon, pagka-submit niya ng ID, i-send namin sa GC na let's check the record. If it's safe, then go. Ganun po yun. So may mga background check muna bago nyo po iparent yung car. So yun pala yung ginagawa nyo, Mesh. Gusto namin yung itanong kasi napaka-importante na lalo nowadays, di ba? Talaga namang laganap yung ganong scenario. Ang dami naman talagang renta ngay usong-uso yan. So yun ang mga measures na ginagawa nyo. Which is good to know kasi talaga namang at least safe kayo, sir. And then of course, the passenger. Pero may nangyari na po ba na parang ganun, sir. na po ba? Sa amin po. Actually sa thank God wala po. Sana at hindi mangyari. Kasi of course nag-background check naman sila, sir. Kaya imposible na mangyari siya. Possible ba yun, sir, na if ever lalo sa mga gano'n tapos medyo tingin yung delinquent, kailangan mahingian ng police clearance? Ganito po. May mga case kaming gano'n. Lalo nung Pasko. Si Mrs. ang magaling dyan. Kasi may time na ako, di ba, hindi man yung sasakyan. Kailangan ko ng unit. May nakachat ako isang beses, sabi kailangan ko ng unit. Gusto niya magpa-advance na agad, yung down payment. Then okay ako, sige, kailangan ko ng unit para ba ma-accommodate ng client. Di ako, sige na, mami, mag-send tayo ng DP. Oops, sabi niya, nasa Manila, ba't ka mag-ano ganun. Parang mas magaling siya sa mga maghilatis ng As yun naman maganda na may partner ka po. Actually, kami talaga ang partner talaga ni Mrs. Para talaga yun, mothers knows best. Yes. Kahit sa business. Nakaka-proud si mami. Paano niyo po minamanage yung business niyo pong dalawa? Sino ang nakatoka sa ganito? Sa online siya. Tapos pagka medyo medyo hindi niya kayang kausapin, ako yung makipag-usap. Kami dalawa, magkasabay kami sa dalawa. Then, sa field, ako na yun sa field. Paano niyo naman po minamarket yung business niyo po sa online? Actually, yun lang, mag-post kami and magpo-post ng, yun, tulad ng mga pictures na, nasa slide. Yun po yun. Then, at least updated kami sa market na nagpo-post kami. We have kami merong rent ngayon, then we have to post it sa page. Kasi ganoon kami nung wala pa kaming ka-rental. Maghanap kami mag-rent kami ngayon. Maghanap kami sa mga page. Ngayon wala, last month pa yung updated na post. Okay. Pass kami. Parang hindi siya reliable. Kasi yan, matagal na yung bagong post Siyempre, at least araw-araw, meron kaming post. Kasi, parang yung parang active ka, parang active yung yung business. Social media. Opo. So yun yung maganda din sa business na dapat updated ka din sa mga social media kasi nandun yung mga customer nasa online kasi yung mga tao. So maganda din na nagbibigay din kayo ng information kung anong services yung ino-offer nyo through online. Kasi lahat ng tao nandun na sa talaga, lahat nagfi-Facebook, lahat ng tao nasa Facebook na, sa online. So much better talaga na itong mga business is linalagay din sa ganong platform. So, ayan, meron tayong 2 days rent, the self-drive. So, sobrang, sulit din yung bigayan ni Sir. May mga down payment muna, down payment. Ahead of time, sabihin natin, nag-inquire sila a week before, 1 week before the date. Okay, at least 500. 500 mag-down payment sila ng 500, but non-refundable, but kailangan nilang i-rebook or parang ganon. And so, may physical store na po ba kayo? Actually, ang business ko muna is sa sa bahay, which pinayagan naman ng
DTI and GIR. So okay lang, wala namang problema. Kaya doon na lang muna. So pag nagpapabook po sa inyo or magre-rent through online Through din online, po? mostly talaga, Online. puro siyang through online po and phone call po. Okay. So kamusta naman po yung mga customer nyo ngayon? Madami na po ba? Or... Actually, pabalik-balik na lang sila. Tulad wow. nga nung yung mga regular client namin, Masbate, tulad nung sa coffee shop na yon, ano siya, 4 days a month siya mag-rent. Wow. Exclusive yun. Actually, ako ang driver noon. Then, dapat, talagang service ko talaga sila na maayos. Yes. Masbate, and saan pa ba? As in, meron pabalik-balik na lang sila. And yung iba naman is nag-inquire, then na-satisfied sa sagot ko. Kasi minsan, pag nag-inquire, dapat sagot agad eh. Para hindi na sila pumunta sa iba. Kasi Tama. tulad din namin nun, nag-inquire kami dati. Anong mag-rent pa lang. Nagtanong kami sa ka-rental. Matagal. Okay, walang sagot. Hindi ka naman kaya iba. Tama nga naman. Talagang- Maganda din eh. Dapat Apo. madalian yung mga sagot sa mga customer. Kasi andyan na yung customer eh. So dapat mabigay mo talaga yung sagot na tinatanong Opo, nila. opo. Tapos, sir, kamusta naman po? Nakakakuha po ba kayo mga negative feedback through online? Since, yun nga po, na yung iba sa inyo, pabalik-balik na din po. So na, far, wala naman po. Wala po. Okay. Ibig sabihin kasi, maganda yung services na Service. in-offer nila, sir. Kasi nga, yung iba, pabalik-balik na din. Yung iba, tapos yung may mga, sinaserve, may mga client na talaga, nakilala na talaga. Opo, Yung, opo. lalo na yung may-ari ng coffee shop po, no? Yes, ma'am. Yes. Dito po siya, may-ari siya dito. Sa Legazpi. Actually, supervisor siya sa Naga. Dalawang store sa Naga, dalawang store sa Legazpi, and store sa isa. Tapos, pag nag-ano po, sa inyo po yung pag may inspection siya or visit, doon po. Regular po siya monthly. So ano sir, for the past almost 5 years na rin Whole kayo, no? Masabi mo ba sir na ganitong business, success naman talaga maging business dito sa Albay? Mayroon ups and downs. Mhm. Hindi ko masasabing totally pero Smooth. but you have to work hard talaga. Lahat naman kasi pagka nandiyan ang market, maganda, marami. Pag once magbawas ka ng halimbawa sabihin natin, binigay mo na lahat. Siyempre, gagawin mo lahat kasi diyan ka mabubuhay eh. Pero pagka medyo tinamad ka, lalo pa sa online, yung binawasan nung hindi ka mag-post, matamlay, siyempre, pagka, work hard talaga. Ang kailangan. consistent din. Kahit So, sabihin natin meron na tayong mga regular client, but you have to push hard pa rin. Yes. Nice, Tapos nice. nabanggit ni sir na ang business talaga is ups and downs. So, hindi naman talaga totally lahat yan masasaya. So, yung iba, syempre malungkot ka kasi may mga challenges. So, ano po yung mga challenges Yan, na... pag maulan. Oo. Tulad ngayon, summer, maganda. Nasa peak season tayo. Pag dumating yung tag-ulan, tulad nun may mga bagyo. Isang linggo walang rent. Ang hirap. Hindi nasanay ka ng araw-araw may nag-rent sa'yo. Meron mo talaga kaya sabi nating ayos yung ka-rental, but sabi nga sa Bible, don't put your egg in one basket. Which is Kasi true. dahil naging namin yun, naging experience dahil dun sa kasi yung sa una namin business, yung beauty products, talaga lagay kami ng lagay doon. Kasi maganda eh. Nag-boom siya eh. Biglang dumating yung pandemic. O diba? Sino mag-makeup ng nakamas? Wala. Naka-face shield. Diba? Di, yun, talagang malaking aral. For now, may ka-rental kami and we try to other business pa rin. Okay. So, kung paano nyo po ito hinahandle na challenges nyo na, kunwari, pag may maulan, konti lang yung mga clients, so ang ginawa nyo po is, put up pa rin kayo ng other business po. Okay. So, ano po yung other business na ginagawa nyo po? We have refreshments as well and Wow. online Sa online din selling, po online siya? selling. Or may physical store? Physical po. Ano pong name nung yung Shop nyo po, refreshment na Hans Refreshment po. Hans. Sa anak ko naman po yung binangal. Sa anak namin. Okay po. Refreshments naman po yun. May like
fruit sodas Opo. and lemonade, Mm-mm. mga ganun po. Saan po located yung business? Actually, sa Highlands. Sa Highlands. Oh, makikita And now, natin yan. ano po, gusto mag-establish nung rolling store. Kasi pag naka-fix lang kasi sa isang place yung kung maraming tao dumating, mas okay. Kung wala, di wala. Hindi katulad ng rolling store, Kahit saan ilalagay. kung saan ang maraming tao, doon ko pupunta eh. Doon mo siya dadalhin. Kaysa doon ka lang naka-stay ka lang dyan, di ba? Mas maganda yung rolling kasi isa pa, nadadala mo siya kahit saan. So, yun po yung future plans doon po opo. sa... Okay. Dito po sa car rental po, ano po yung mga future plans niyo po? Actually, pangarap namin magkaroon ng mas malaking unit, tulad ng mga van. Yun po talaga yung main goal. goal Kasi yun. mas maraming ma-accommodate. Yes. And as much as possible, kami sa Department of Tourism. Kasi actually, yung malilit na unit kasi, nag-inquire na rin ako sa tourism, which ang unit ko is hindi siya pasado sa kasi ang gusto nila yung mga van. Then napumunta rin ako sa LTO, LTFRB, rin ako kung paano makapasok sa sa tourism. Which sabi nila ang unit mo is maliliit, dapat 1.5 above o mga ganon, or as much as possible van. Then May yun mga nga, requirements medyo sablay ako doon. Ngayon, sabi niyang ng LTO or LTFRB, gawin ko na lang ng car rental. Which established na siya. yung car Bali po, rental. yun yung pinaka-initial plan nyo po talaga, is mag-connect muna sa tourism. Meron na kaming car rental, no? Okay po. I tried to na makapasok doon para mas maraming Mas maraming yes. market, which hindi tayo pinalad doon. Kaya sabi nung LTO o LTFRB, ka na lang, gawa ka na ng sarili mong kumpanya, rent a car ka, ikaw pa yung boss, wala kang wala. Tama nga naman. Sabi ko, meron naman kaming may established na po yung car rental namin. Tinuloy-tuloy ko na lang hanggang ngayon. Sa business mo to, sir, ano sir yung pinaka biggest learning experience mo na pwede mong i-share sa manonood natin? Sa akin naman, basta maging honest ka lang and mag-provide ka ng good service sa mga kliyente mo. Yes. And marunong ka makipag-communicate. And basta maayos kompleto lahat. Masatisfied mo yung kliyente mo. Customer. As well as the safety. Yun ang number one. Safety ng client, safety mo, and safety ng business. Nice. Nagkaroon na po ba kayo ng experience na kung saan yung customer nyo po is nagreklamo sa inyo kasi baka may mali dun sa makina po ng kotse? Actually, before ko ibigay yung unit is well expected na po siya. Sabi ko, kasi ang tinitingnan ng mga client is yung kulang. Kasi may mga experience sila na walang kulang, na tumirik sa gitna ng daan, bagong-bago yung unit. Sad naman nun, Kasi pagkabagong unit lang naman, usually ang tinitingnan is yung kulang talaga. And tires naman is usually pag na-flat siya is wala man tayong magagawa doon kasi yun talaga yung main na ginagamit sa sasakyan. Basta sabi ko lang, once ma-flatan kayo, just call me. Mag-message sa page para alam ko, masabi ko rin yung gagawin. Tulad nung isang beses, yung asawa ng Australiano, hinatid niya yung asawa niya sa airport. Yung pabalik niya, solo na lang siya. Which senior citizen na yun. Pero malakas pa siya. As in siya pa nag-drive. Ngayon, na-flatan siya. And sabi ko, okay ma'am, relax lang. Try to igilid mo pa yung sasakyan para makaiwas sa mga sasakyan sa dumara. Iginilid niya, then sabi ko kunin mo yung yung device, yung triangle na early warning device. Ilagay niyo sa unahan at sa likod. Yun yung ginawa niya. Kasi lagi dapat merong ganun lagi sa sasakyan. Kasi
ano siya, required by LTO, pero dapat meron kasi para safety ng sasakyan din. Yes. Di pinalagay ko sa unahan, din sa likod, din sabi ko, relax lang kayo ma'am, then kumuha kayo ng tricycle, punta kayo sa vulcanizing shop, sabihin nyo, pa-assist kayo sa ano kasi hindi mo kaya magtanggal ng gulo, magpalit. Then, yun yung ginawa niya. Sabi, try to calm yourself lang, sabi ko. Kasi, tunghaling tapat. Naglasal siya. De, yun yung at least, nag-guide ko siya kung ano yung gagawin. Then, hanggang makauwi siya sa Nabwa. Yun yung ginawa ko sa at least inassist ko siya. Hindi ko siya pinabayaan sa air. Yun ang maganda, at least quality service talaga yung ino-offer ni na sir, no? Hindi lang iiwan si sir. Oo, na before, bago ibigay sa'yo yung car, i-inspect muna, tapos kahit during na nung process nung pag-rent ng car is andyan talaga si sir na one call away. So, sobrang maganda din talaga na mag-rent ka na sir sa RLH Albay Car Rental kasi andito na lahat. Lahat ng services na ino-offer niya is maganda na before nyo i-rent, lahat yan, may mga waiver, i-check kayo, iba-background check kayo, so para safe kayo at lalo ng during din, safe din. So after po, ano naman yung process na ginagawa nyo po sir? Kasi before, may mga waiver, during, check nyo pa rin po. Tapos after po, ano po yung mga papers, may mga paperworks po ba? Wala na po. Yung agreement namin is as is na yon. And I have to check the vehicle kung may damage ba. Kung may damage, mag-usapan namin yung paano ba yung transaction, paano ba ganun. Kasi pangit naman yung ginamit yung unit mo and nasa waiver naman natin na kung ma-damage mo yan, kaya sabi ko, as much as possible, mag-ingat. Huwag magasgasan. Kasi, magbabayad kayo eh. May na-damage na po ba, sir? Actually, meron. Ay, meron na. Meron may mga instances na, kasi minsan, susunduin ko lang sabihin natin from Naga, sasabay na lang ako papuntang airport. Pagsabay ko doon, diretso ng baba sila. Ngayon, yun, may mga gano'n talaga, yung mga instances na gano'n, may mga palagasgas sa gilid. So din yun na po siya nabalikan. Yun po yung mga sa akin na yung mga fault ko din yun. So ngayon, yung nangyari nyo, ang ginawa nyo na po is, before sila umalis, is check nyo na po talaga. Kaya hanggat maaari, kumuha sila ng video around the vehicle. Okay. Kasi minsan, ay may gas. Please check the video kung kanina ba nakuha na to or dati nang may damage para may para sa security din nila 'yon. Kasi ayoko naman mag-take advantage may gas. Biglang sinabi may gas. Wala siyang proof na wala. Na ay kanina pa yan, meron na yan diyan. At least secure sila. O sinabi kong may malaking damage dito. Ikaw ang niyan. Wala silang magagawa, wala silang proof na na sila yung nakagawa talaga nun. Kasi kung may video sila sa loob ng sa buong sasakyan o picture man, at least sir, kanina pa yun nakuha ko na picturean ko na yan kanina. Hindi ako may hindi ako may gawa niyan. Kaya at least safe sila. So before po dapat nagbibigay po sa inyo ng video. Sila ang pinapaano ko, at least sila ang sila ang kung meron talaga damage. Opo. So hingi po sana kami ng advice sa inyo para sa mga nagpaplano din mag-open ng kanilang business na gaya din po ng ganito, car rental. So ano po ang pwede nyong ibigay na 3 advice para sa mga mag-open din ng ganitong business? Actually, ang pinakauna kong advice sa sa papa ko pa to. Paano nyo malalaman kung di nyo susubukan? Actually, yan yung pinakahawakan ko na kahit nung lumalabas pa ako, paano mo malalaman, ba? Kung di mo susubukan. Kung maganda, go! Tuloy ka! Kung pangit, hindi ka satisfied, yun to ba? Huwag mo nang ituloy kasi hindi ka naman masaya pala huwag mo nang ituloy. At least try mo. Alam mo kung yan good siya sa'yo or bad. Tsaka pangalawa, tulad nito, car rental, as much as possible, ikaw yung mag-manage and marunong ka mag-drive. Kasi kung ikaw yung manager, then di ko naman sinasabing mali yung kukuha ka pa ng Actually ako, may kinukuha akong pagka not available ako, meron akong may mga kinukuha po yung driver. Yung bayaw ko, on-call driver naman siya. At least, nakakatulong ako sa kanila. Tama.
hindi ko ma-accommodate, sila mag-accommodate. Hindi ko naman sinasabi yun na na kumuha ka ng tao para siya mag-drive. Hindi ko naman sinasabing mali. Pero hangga't maaari, ikaw yung mag-drive. Kasi mas kung sabi natin sa driver, kasi sayang din yung yung income. Kasi 1,000 sa driver, kung ibigay mo sa iba, at least pang gatas na ng anak mo yun. Yes. Pero maganda din kasi na ikaw mismo as a owner, alam mo din kung paano siya i-handle yung business mo. Kasi pag ikaw mismo yung empleyado ng own business mo, is alam mo kung paano siya i-manage, i-handle, kasi if may mga reklamo, kasi ganito, at least alam mo kasi na-experience mo mismo, ikaw yung empleyado. In short, hands-on talaga si Sir sa business. Kasi siya mismo, empleyado ng own business. So third, Sir, ano yung pangatlong... Actually, ano ba ang pangatlo? Na gusto mong i-advise? Yun lang, maging honest tayo sa business natin. Hanggat maaari, mag-serve tayo ng maayos sa tulad ito, ka-rental, o kahit sa ibang field, syempre, ibang field na business, hanggat maaari, masatisfied natin yung mga kliyente natin sa service na ibibigay natin. Yan ang tatlong advice ni Sir para sa mga nagaplano, aspiring entrepreneurs here in Albay. Ay, last question, Sir. Pag nag-grant po ba, yung gas po is sa inyo na din? Ganito po, pag self-drive, sa kanila po. Okay. Pagka with driver, depende po yun sa kung gusto nilang i-shoulder yung gas o kung i-rent lang nila as driver kasi ang unit is given na siya, i-rent mong unit. Ako naman kasi pag with driver, nag-add ako ng 1,000 for driver. Ngayon, yung gas, kung gusto nila sa kanila or sagot ko na rin. Depende sa sa price na ibibigay ko rin. Doon po sa package na yung day tour package, kasama din. Opo, akin na po yung gas na. Okay. Pati yung sa Sorsogon, akin na rin po yung gas na. So, maganda talagang kunin yung package. Ang shoulder lang nila nun is yung mga entrance fees and yung meal ko. Meal ng driver. Okay. So, For yung lunch, maganda yung tour package, at least lahat na talaga, package na nga talaga siya. So, lahat ng places, pupuntahan yung gas, tapos syempre kasama na din yung si Sir na driver. Ang need nyo na lang is dagdagan if gusto nyo kayo yung magbayad nung sa gas, tapos yung meal ni Sir, tsaka yung entrance fee. Tapos, meron din po sila Sir na self-drive. Yung self-drive po is kayo na mismo yung mag-ano ng gas. So, lahat ng mga services na in-offer ni Sir, pwede po natin makita sa Facebook page ni na Sir. Ano po yung Facebook page? Facebook page namin is yung RLH Albay Ka-Rental na din po. Apo. Saan pa po kayo pwede makontak if ever? 0905-292-5102. Number. Yan po, pwede po natin tawagan si na Sir if plano po natin na mag-rent ng car sa kanila. And also, pwede din sa Facebook page nila Sir na very active. Mag-chat lang kayo, isang pwede nang replyan agad ni na Sir. Kasi yun yung isa sa mga gusto ni na Sir na dapat pagka-chat, reply agad. Para hindi na maghanap ng ibang car rental. So, pwede po natin silang makontak sa RLH Albay Car Rental. So, ayan. So, narinig din natin yung advice ni Sir na tatlo. Yung una is, subukan natin. Kasi wala naman mawawala pag sumubukan ng isang business. Yung pangalawa is, ano nga po yun? Yung magiging honest. Magiging honest mo. And pangatlo, Service. yan, quality service. So, ayun. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa ating Ladipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. And maraming salamat din kay Sir Reby Bidatur and ang kanyang partner na si Maria Alet. Yan, Maria Alet. So maraming salamat po sa inyong dalawa po. Ang owner ng RLH Albay Car Rental. So, may mga gusto mo po kayong pasalamatan na family, mga clients? Okay, maraming salamat sa family, sa side ko and sa side ni Mami for supporting sa business namin. And sa mga kaibigan, actually may mga kaibigan din akong nagka-rental din. Inspire sa inyo, Sir. Opo. And sa lahat ng mga business partners ko na matatapat sa pakikipagnegosyo sa atin. And
As all as ano pa sa Panginoon po, and for giving us the opportunity na magkaroon ng ganitong negosyo and sa pag-guide sa amin sa araw-araw and para sa kinabukasan na rin. Yes. Yan. Thank you so much po, Sir Reby Bidatur, and Maraming kay salamat Ma'am, din po. yung partner ni Sir. Thank you so much po sa pagbibigay sa amin ng oras para ma-interview po kayo at magbigyan ng magandang linaw po ang mga entrepreneurs or aspiring entrepreneurs ng Albay na magkaroon din ng ganitong business or other businesses na gusto nyong buksan. So, ito po ang mga information na binigay ni Sir ay pwedeng maging inspiration sa inyo or motivation sa inyo na magbukas din kayo ng inyong sariling business. So, may gusto kang sabihin, Kuya? Goods. Sobrang saya kasi ng interview natin. May mga bago tayong natutunan. At may look forward tayo na pwedeng Yes. Kasi ako, sir, personally, galaero din ako as a rider. So, nalilibot din ang Albay and Sorsogon. Yes. Yan, may mga ilulook forward tayo na baka mas malaking unit ka na, sir. So, may maka-accommodate sila ng mas marami pang tourists dito na gustong plano na libutin ang Albay. So, i-check nyo lang po ang Facebook page na, sir, na RLH Albay Car Rental. And also, sa amin din po ang Facebook page po namin. Magnegosyo tayo and Lady po Albay. So, maraming salamat po sa ating guest po ngayon. And also, thank you din kay Madam Jamie Florence Estrada Ribaya, ang Lady po officer. And also kay Governor Baby Glenda Ong-Bonggao for being so supportive, and also Albay Provincial Information headed by Attorney Marilu Duca Castillo. So maraming salamat po, and ito po ang ika-106 episode ng Lady Po Business Hour Magnegosyo Tayo. See you on Monday 10 a.m. to 11 a.m. Thank you! Thank you. Thank you po. Kuya Mark, Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Lari po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Lari po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.